Kapag pinag-uusapan po natin ang altcoins o alternative coins, bukod kay Bitcoin ay dalawang pangalan ang palaging bumabangga sa mga usapan. At yan po ay si XRP at saka si Picoin. Pareho po silang may matitibay na layunin at kanya-kanyang paraan para baguhin ang larangan ng digital payments. Pero ang tanong, alin po sa kanila ang mas maganda para sa long-term investment ngayong 2025? Kaya sa video na ito ay hihimayin natin ang pagkakaiba ni XRP at ni Picoin mula sa kanilang pinagmulan, teknolohiya, gamit sa totoong buhay, legal na estado, galaw ng presyo at suporta mula sa community. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, uhunahin po muna natin itong si XRP. Si XRP po ay na-launch noong taong 2012 ng Ripple Labs. Ang pangunahing layunin po nito ay maging isang liquidity bridge o tagapamagitan ng pera para sa mga international bank transfers. Gamit po sa XRP ay pwedeng maipadala ang pera mula Pilipinas papuntang Amerika sa loob lamang ng 3 hanggang 5 segundo or 3 to 5 seconds at halos walang bayad. Kaya nga ang technology ni Ripple ay ginagamit na ng mga malalaking bangko tulad po ng Santander at saka SBI Holdings. Ngayon ay kilalanin naman natin itong si Picoin. Siya naman po ay na-create noong taong 2019 at meron po siyang ibang direksyon. Gusto po ni Picoin na gawing accessible o madaling maabot ang crypto mining kahit ng mga ordinaryong tao lamang. Ang kailangan mo lamang ay isang smartphone. Gamit po ang tinatawag na mobile consensus model na hinango sa Stellar. Ay pwede ka nang magmina ng Pi gamit lang ang app. Ngayon ay paano po ginagamit si XRP at si Picoin sa totoong mundo? Si XRP po ay may malalim na koneksyon sa traditional system ng pagbabangko. Ginagamit na siya sa mga remittance services at institutional payments. Ibig sabihin ay hindi na siya concept lamang, kundi aktual na ginagamit na ng mga kumpanya sa buong mundo. Si Picoin naman ay medyo experimental pa. Mayroon po siyang ecosystem na binubuo ng mahigit 100 decentralized applications or dApps. Karamihan po dito ay para sa gaming, digital commerce at mga tools ng community. Isang malaking halimbawa ng aktibidad ni Pi ay ang PiFest 2025 kung saan mahigit 10 million na wallets ang gumamit ng merchant tools. Pero bagamat promising ito, malayo pa rin ang biyahe ni Pi patungo sa full adoption. May bagong sumisikat na ayan po pala. Ano po pala ang kalagayan nila sa legal na aspeto at gaano po sila ka-mature sa market? Ayan, may malinaw po na kalamangan sa XRP pagdating sa legalidad. Matapos ang matagal na laban kontra SEC or Securities and Exchange Commission, ay nagkaroon na ng settlement ang Ripple. Dahil dito ay nabigyan po si XRP ng breathing room para palawakin ang kanyang operasyon. At syempre, nagkaroon na rin ng kumpiyansa ang mga investors. Samantala si Picoin naman ay nasa maagang yugto pa lang pagdating sa regulasyon. Bagamat inilaunch na nito ang kanyang mainnet nitong 2024, hindi pa rin siya nalilista sa mga pangunahing centralized exchanges or mga major crypto exchanges. Maganda ang kanilang KYC system pero wala pa itong malaking pagsubok sa legal na aspeto. Ayan, pag-usapan naman po natin ang kanilang galaw sa presyo ngayong taong 2025. Ngayong 2025 ay tila napakainit na XRP. Umabot na po siya sa presyong
$2.30 at meron po siyang market cap na higit $134 billion. Ayan. At sa loob po ng 6 na buwan ay tumaas na po siya ng 300%. At ang dahilan ay ang kanyang tumataas na demand, mas maraming use cases, at ang anticipation sa spot ETF approval pagkatapos ng June court decisions. Ayan. So ngayon ay si XRP na po ay umabot pa ng higit $3. Ayan, yan na po si ang kalagayan ni XRP ngayon. At dito naman kay Picoin ay medyo mababa po ang kanyang energy nitong mga nakaraang buwan. Mula po sa kanyang peak price na $2.98 nitong February ay bumagsak na po siya ng 0.44. Kahit mahina po ang kanyang technical indicators ay nananatili pa rin ang activities sa community. Marami pa rin gumagamit ng Pi sa kanilang dApps at saka mga services. Ngayon ay gaano po kalalim ang suporta ng mga community ni na XRP at Picoin. Sa XRP po ay may tinatawag na XRP Army. Sila ang mga loyal supporters na hindi po bumitaw kahit sa panahon ng mga kaso. Dahil sa institutional na character ni XRP ay marami pong traders ang patuloy na nag-hold sa kanya bilang long-term asset. Si Picoin naman ay mas masa ang dating. Ang karamihan sa kanyang users ay mga ordinaryong crypto enthusiast na nainganyo dahil sa mobile mining at saka referral system. Nakakagulat, pero sa ilang user pools ay nanalo pa si Picoin pagdating sa consumer applications tulad ng Visa card top-ups. Ngayon ay sino po ang mas bagay na i-invest ngayong taong 2025? Si XRP ba or si Picoin? Kung ang hanap mo ay isang subok na project na may malinaw na legal standing at malalakas na institutional partners, ay malaki ang chance na mas piliin mo itong si XRP. Isa na siyang mature na crypto na patuloy pa rin ang pag-angat ngayong taon. Pero kung ikaw naman ay naghahanap ng mas risky pero potentially mas mataas ang gain, ay si Picoin ang mas speculative na option. Pero ito ay depende pa rin kung siya ay makakapasok sa mga major exchanges at makapag-deliver ng tunay na value mula sa kanyang ecosystem. At ayan, para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, na napakalaga po na maintindihan natin ang risk profile ng bawat coin. Kung gusto natin ng mas stable at mas real-world adoption, ay pwede pong mas pabor kay XRP. Maganda ito para sa mga long-term investors na ayaw ng sobrang volatility. Pero kung tayo ay mas risk takers at handang maghintay, tayo ay handang maghintay sa posibleng pagsabog ng presyo, ay si Picoin naman ang mas exciting na option. Pero kailangan nating tandaan na wala pa itong solid market listing, kaya hindi po ito basta-basta. At syempre, wag po nating kalimutan. Ayun po pala. Bilang panghuli po pala, ay para sa akin ay pareho namang may magandang layunin itong si XRP at saka si Picoin. Si XRP po ay para sa mga seryoso sa finance. Si Picoin naman ay para sa mga gusto ng grassroots revolution sa crypto. Pero sa dulo ay importante pa rin gawin natin ang ating sariling research. Hindi lahat ng trending ay dapat pasukin, lalo na kung walang sapat na impormasyon or legal backing. Kaya kung mag-i-invest man tayo kay XRP or kay Picoin, ay siguraduhin natin ito ay pasok sa ating risk appetite. At wag po tayong basta umasa lamang sa hype. Kasi sa crypto, hindi lang kita ang dapat habol, kundi ang tamang kaalaman. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.